Magandang umaga po sa ating Panginoon, sa ating pong pastor, sa lahat ng mga kapatiran. Kayo po ay aming inaanyayahan na tayo po ay magsama-samang magpuri, makinig ng salita ng Diyos sa umagang ito. Ito po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, amang banal na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sapagkat kayo po ay Diyos na napakabuti, kayo po ay Diyos na hindi nagbabago, at kayo po ay Diyos na banal at makapangyarihan. Sa umagang ito, kami po ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pong mga nagawang kasalanan nakatago sa aming mga puso. Lord, kalinisin niyo po ng iyong pong makapangyarihan dugo, Panginoong Hesus, ang aming pong mga puso't isipan upang sa umagang ito kami ay maging karapat-dapat sa iyo pong banal na presensya. Father, amin pong pinapanalangin ang lahat ng iyong pong gagamitin sa gawain ito, lalo na po ang mangunguna sa amin pong pag-aawitan, ang music ministry. Pagpalain niyo po sila. Ganon din po ang aming pastor na magdadala ng mensahe. Kapayan niyo po siya, pagpalain din ng karunungan na kataluhan na nagmumula sa banal na Espiritu. Puspusin niyo po siya ng iyong pong presensya. At ganoon din po, Ama, pagpalain niyo din po ang lahat ng mga makikinig ng iyong salita, na nawa, Lord, ay ang iyong salita ay magamit po upang lalong umibay at magkaroon po ng liwanag ang aming po mga isipan sa katotohanan, at samahin po kayo sa Espiritu katotohanan. Lord, ito po ay panalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ng iyong anak, Jesus Christ name we pray. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tunay nga na kapuri-puri ang ating Panginoon dahil ito ang araw na kanyang gawa. Tayo ay magsaya at purihin siya sa kabutihan at sa dakilang gawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Sa ating pagunita ng kanyang muling pagkabuhay, tayo po'y umawit ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa dakilang gawa ng ating Panginoong Hesus. Purihin ka, Panginoong Hesus, dakila ang iyong gawa sa aming buhay. Oh, hallelujah, Lord. Jesus, ako sa iyo humahanga. Kamatayan ay hindi inalintangan. Hinako mong lahat ang kasalanan. Sa Diyos ikaw ay nawalay, buhay mo ang inalay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Pag-ibig mo sa'kin, ganun na lamang, tulad ng isang yaman, kinukup at iningatan. Liwanag ng araw sa kalawakan, walang hanggang katapusan, ang biyaya mo nakamtan. Purihin ka, purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat ng
sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Panginoong Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, Jesus. Dahil sa iyong ginawa, ako'y malaya na. Tinapos mo ang lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Dahil sa iyong ginawa, Jesus, ako'y malaya na. Tinapos mo na lahat-lahat ng pagdurusa. Binuksan mo ang daan patungo sa Ama. Salamat, Jesus, sa iyong dakilang gawa. Purihin ka, Panginoon. Tanggapin mo po, Panginoon, ang aming matataas na papurit pasasalamat. Oh, hallelujah, Lord. Amen. Patuloy po tayong umawit sa ating Panginoon ng papuri at pagsamba sa dakilang kabutihan at pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Patuloy ang biyaya ay bumubuhos sa ating buhay. Purihin ka, Panginoon Jesus. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Di nagbabago anumang katayuan, anumang kalagayan. Pagpapala mo'y makakamtan. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Biyaya mo'y sapat. Biyaya mo'y
sa biyaya mo'y walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Purihin ka, O Diyos, sa dakila mong pagmamahal. Panginoon, patuloy po kaming maawit po sa inyo, mga papurit, pasasalamat at pagsamba. Kabutihan ng nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kagandahan ng kalooban mo, naglalarawan ng dakilang pag-ibig mo. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Oh, hallelujah, Lord. Tanggapin mo po ang aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman.
magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Diyos, ang kabutihan mo ay magpakailanman. Ikaw ang simula at katapusan. Hindi ka nagmamaliw, katapatan mo'y walang hanggan. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang kabutihan mo'y magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Diyos Ama na nasa langit, tinataas po namin ang lahat ng papurit, pasasalamat at pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon naman po, ihanda po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon na dadalhin ng ating mahal na pastor, Pastor Archie Rezos. Isa pong mapagpalang umaga sa lahat ng mga tagapakinig at mga kapatiran po ng Feast of Harvest Christian Ministry. Sa umaga po na ito ay atin pong ginugunita ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, at gayon din naman po tayo po ay nagulantang din sa balita na ang atin pong chairman of the board na si Dr. Edita Solueta ay kinuha na po at nasa piling na po ng ating Panginoong Diyos. Bagaman lungkot na lungkot po ang buong Feast of Harvest Christian Ministry, nakikiramay po ang bawat isa, lalo na po ang pamunuan ng Feast of Harvest sa lahat po ng mga naulila na pamilya ni Dr. Edita Solueta. At gayon din po mga kapatid, ang lahat po ng mga kamag-anak ay patuloy po nating ipanalangin, lalong-lalo na po ang asawa ni Doktora, si Brother Fred, at ang dalawa po niyang anak, at ang buong Cruz family po na sa kasalukuyan po talaga pong nagdadalamhati po sila. Kaya sa umaga din po na ito ay unang linggo po ng buwan po ng Abril, kaya akin pong inaanyayahan ang bawat isa na patuloy po nating dalhin ang atin pong iinumin na juice o ito man po ay tubig o gatas. Kasama rin po ang tinapay na atin pong pagsasalu-saluhan sapagkat aalalahanin po natin ang Lord's Supper po sa umaga po na ito. Kaya muli ho ay tutuloy ang mga pag-aaral at ang mga pagtuturo na ito. Bagaman nagdadalamhati po ang buong iglesia sa pagkawala po ni Doc, magpapatuloy at magpapatuloy po ang pagpapahayag ng mga salita ng Diyos upang palakasin po ang mga kapatiran, pagbigay ng pag-asa, lalong-lalo na po sa hinaharap natin sa buhay na walang hanggan. Kaya muli, magandang umaga po. Maraming salamat din po sa atin pong music ministers at gayon din po sa atin pong mga tagapagpahayag o sa ating presider na nagiging katuwang po ng pagpapahayag ng salita na ito para maging smooth po ang flow ng atin pong programa. Kaya mga kapatid, tayo po ay dumako po muna sa panalangin upang tayo po ay
magkaroon po ng pagbabasbas mula po sa banal at santong Espiritu. Tayo po lahat ay manalangin. Dakila't mapagpalang Ama, kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakasala, lalong-lalo na po, Panginoong Diyos, sa lahat po ng mga naitanim na galit, naitanim po na mga panlilinlang, gayon din po, Lord, sa mga masasakit na mga pananalita na nabitawan o mga hindi tamang pag-iisip at pananaw po laban sa kapwa. Ano man po ang aming pong naipahayag labag sa iyong banal na kalooban o nakita ng aming mata na naging malabis po bilang simbolo ng pagmamayabang at gayon din po ng kahalayan, from the top of our head to the soles of our feet. Hugasan niyo po kami, Panginoong Hesus, ng iyo pong mapagpala at maingat na dugo upang kami po ay maging karapat-dapat na maging tagapakinig po ng iyong mga banal na salita. Sa amin pong panalangin ngayong umaga, kami po ay patuloy na nakikiramay at dumadalangin po ng kalakasan ng kalooban, lalong-lalo na po sa Sulweta family at gayon din po sa buong Cruz family na bigyan niyo po sila ng kalakasan, ng katatagan po at ng iba yung pag-asa na kami po lahat, Lord, ay magkikita-kita dyan sa langit at ang lahat ng amin pong nararanasan ngayon ay panandalian lamang naman po, Panginoon. Kaya habang kami po'y nabubuhay, ang mga naiwan po na mga kapatiran, patuloy na kami po, Lord, ay magsumikap sa habag at awa ng banal na Espiritu upang ang mga salita mo po ay makita na amin pong nalalakaran at patuloy, Panginoong Diyos, na ikaw ang maging sandigan ng lahat ng aming gagawin sa buhay na ito. Kaya sa lahat ng karunungan at biyaya at pag-iingat, ang mataas lamang na kapurihan ay tanging sa iyo lamang, Panginoong Yesus. Ito po ang aming pagsusumamot dalangin. In Jesus' mighty name we pray po. Amen and amen. Kaya maraming salamat po muli at bagaman may kabigatan ng kalooban po na mag-preach ngayon, tuloy pa rin po ang atin pong pagpapahayag, lalo't ginugunita po ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. That's why it's a day for us to rejoice, a day for us to have hope. Isang araw po na dapat nating pakinggan ang salita ng Panginoon at ano po ang maihahatid nito, ang maihahatid na buhay na walang hanggan sa lahat po ng makikinig kay Jesus. Kaya sa atin pong preaching na pinamagatan po natin ngayong umaga na ito na libingang walang laman, purihin po ang Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesucristo nung siya po ay namatay ng Biyernes alas 3 ng hapon, ang kanya pong espiritu ay bumalik sa ating Ama at patuloy po, mga kapatid, na iniintay ang kanyang muling pagkabuhay na ipinangako niya ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, gibain ninyo ang templong ito at sa 3 araw po ay muli kong itatayo. Kaya mga kapatid, ang pangako ng Panginoong Yesus ay naganap at ito po ay masasaksihan natin ang kanyang muling pagkabuhay dito po sa aklat po ng Juan 21 hanggang 10. Buksan po natin ang ating Biblia at pagbulay-bulayan natin ang John chapter 20 verse 1 to 10. Ganito pong sinasaad ng Biblia. Madilim-dilim pa ng araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Pedro o si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kung hindi, hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. Praise God. Napakaganda po na mga talata sa Biblia na nagbibigay po sa atin ng pag-asa
nagbibigay sa atin ng kalakasan, na bagaman ang tao po ay nakatakdang mamatay ng minsan kapag ka po siya ay nagbigay ng tiwala niya kay Jesus. Gayon din po ang mararanasan ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano, na siya po ay mabubuhay na magmuli. Kaya yan po ang pinakamagandang mensahe po ngayong umaga na ito. The empty tomb, no? Ang libingang walang laman ay nagpapatunay na si Kristo po ay buhay. Amen po ba? That Jesus Christ is alive. Na ang Panginoong Jesucristo po ay kasama natin ngayon. Hindi po siya natutulog, hindi po siya nagpapabaya, kung hindi nakamatsyag si Kristo sa bawat mananampalataya, sa bawat Kristiyano na nagmamahal sa Kanya. Kaya nga po sa umaga po na ito, bagaman gaya ng sinabi ko na napakahirap po na mag-preach ngayon sapagkat ang mga minamahal nating mga kapatiran at ang chairman po natin, ang pinuno din ng church natin ay sumakabilang buhay na po. Pero isang magandang pag-asa na iniiwan sa atin ni Kristo. Palagi po nating pakakatandaan mga kapatid na ang libingan po na walang laman ay sumasagisag sa tagumpay. Tagumpay ni Kristo sa kamatayan, tagumpay ni Kristo sa kasalanan, tagumpay ni Kristo sa sumpa po na mapapahamak ang lahat ng tao sa impyerno. Sapagkat si Kristo po ay namatay ng minsan at ang pagdanak ng dugo ni Kristo na ito ay nagbigay ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanan, lalong-lalo na sa lahat ng mga mananampalataya. Kaya mga kapatid, ito po ay mensahe na inihahatid ko po sa inyo. Ano po ang nais iparating ni Jesus sa atin dito po sa libingan na walang laman? Ang libingan po, gaya ng atin pong nasasaksihan, ay sumasagisag po sa pagkabulok, sumasagisag po sa kamatayan, sumasagisag po sa kawalan, sapagkat ang libingan po, dyan po inihahatid sa huling hantungan ang katawan nating muling babalik sa lupa. Subalit ang espiritu natin na gaya po ng sabi ng aklat po ng mangangaral ay babalik sa Diyos na nagbigay po nito. Kaya mga kapatid, nais ko pong bigyan ng 4 na mahalagang puntos ang libingang walang laman. Since ang libingan po ay sumasagisag sa kabulukan, sumasagisag po sa kamatayan, at ang kamatayan po ay bunga ng ating mga kasalanan. Nung tayo ho ay nakatanggap kay Jesus, nakilala po natin siya dahil binuksan ng Ama ang ating puso. At inilapit tayo ng Ama kay Jesus upang maunawaan natin ang aral ng kaligtasan. Ano ang nais pong iparating sa atin ng ating Panginoong Jesus? Unang-una po sa lahat, kailangan pong alisin na natin ang libingan po ng kamunduhan. Tama kapatid. Alam niyo po yung sabi po sa unang Juan, doon po sa 2:15 hanggang 16, na ang lahat ho ng kinahuhumalingan ng mundo na ito, ang mga pita ng mata, ang mga pita po ng laman, ang pagmamayabang ng mundo na ito ay hindi ho nanggagaling sa Ama, kung ito po'y nanggagaling sa sanlibutan. At sino man hong umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, at ang pag-ibig ng Ama ay wala po sa Kanya. Kaya yun po ay isang palatandaan kapatid, na yung libingan po ng kabulukan, yung libingan po na sumasagisag sa kamatayan, na ang kamatayan ay bunga po ng lahat ng ating kasalanan. We are here, na binigyan ho ng Panginoong Diyos ng kaliwanagan, na tayo ho ay humiwalay na sa lahat ng pamamalakad po ng sanlibutan na ito. Totoo po na ang lahat ng bagay na ito, ang kaligtasan ay nanggaling sa habag ng Diyos. It is by God's grace na tayo po ay naligtas. Pero po yung grace na nakita natin nung tayo po ay ginastify ng Panginoon, yan din po ang grasya na ibibigay niya upang tayo po ay magpatuloy ng may kabanalan kay Kristo. From the grace that He has given us through justification, it is the same grace that will guide us through our sanctification. Huwag po tayong maniniwala na okay lang po na born again tayo, pero patuloy tayong nakikihalo po sa lahat ng mga bagay ng mga mundo, sa lahat ng mga bagay ho na inaaprubahan po ng sanlibutan, sa lahat ng mga bagay ho na kinahuhumalingan ng mundo. Kapatid, dun po tayo nagkakamali. Gaya ho ng sinasabi ng aklat po ng unang Korinto 6:9 hanggang 11. In the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, ganito po ang sinasabi po ng Bible. Hindi ba ganinyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid,
ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, ang mga nangangalon niya, ang mga nakikipagtalik sa kapwa lalaki o sa kapwa babae, ang mga nagnanakaw, ang mga sakim, ang mga naglalasing, ang nanlalait ng kapwa o ang nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Amen. Once you have the born-again experience, na nakilala natin si Jesus bilang Panginoon natin at tagapagligtas, we have to empty the tomb. Kasi ang tomb po, ito pong libingan, ay sumasagisag po sa kamatayan at kasalanan. Kaya ho ang sabi ng Biblia rito nilinis na ho tayo sa ating mga kasalanan at ginawang banal sa harapan ng Diyos. It's not on our own effort. It was the shedding of the blood of the Lamb, ang dugo po ni Kristo na naglinis sa atin. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga ho, huwag na nating dadayain ang ating mga sarili. Mga kapatid, ito po ay isang pakiusap po at paanyaya nagmumula po sa Biblia bilang pag-ibig ho at pagmamahal sa lahat ng nakikinig po ng palatuntunan na ito. Mga kapatid, huwag na nating dadayain yung ating sarili. Huwag na nating sabihin na nakikiisa tayo kay Kristo, sa kabilang banda nakikiisa tayo sa sanlibutan na ito. Kung tayo ay para kay Kristo, mananatili tayo kay Kristo. Kung tayo po ay sa sanlibutan, doon tayo lalakad sa sanlibutan. Kaya ang sabi po ni Pablo, huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, once na tayo ho na born again, kapatid, alisin na ho natin yung libingan na yan. Yan pong kasamaan ng pakikiapid. Mahalin natin ang ating asawa. Pagtuunan natin ng tuon po ang ating mga pamilya. Yung pong sumasamba sa Diyos-Diyosan, nagaya ho ng sinasabi nga natin sa Colosas 3:5, patayin na nga ninyo ang lahat ng mga makamundong pagnanasa. Ano-ano ho yun? Sexual immorality, impurity, lust and evil desire and greed, which is a form of spiritual idolatry. Kasama po ang mga Diyos-Diyosan na yan. Ang lahat ng pangangalon niya, kapatid, no, na even fornication, na tayo'y nakikipagtalik ng hindi pa natin po asawa, yan po ay isang mabigat na kasalanang pinapaalis na ho tayo, pinahahango na ho tayo sa sanlibutan. At mga kapatid, yung pakikipagtalik po sa kapwa lalaki o kapwa babae, huwag ninyong ikagagalit ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ho ng Diyos ay mananatili po magpakailan pa man. Sabi nga ho ng unang Pedro, doon po sa 1:24-26, ang buhay ho natin ay parang damo lamang na biglaan pong nalalanta. Parang bulaklak ho na nawawala ng kariktan. Ngunit ang salita ho ng Diyos ay mananatili ho magpakailan pa man. Ang sabi ho rito, ang mga nagnanakaw, ang mga sakim, ang mga naglalasing, ang mga nanlalait ng kapwa o mandaraya ay wala pong bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po ay real talk, kapatid. Once we have received salvation from the Lord Jesus Christ, ang buhay ho natin ay hindi na ho aayon sa lahat ng pamamalakad po ng sanlibutan na ito. Gaya nga ho ng sabi ni Apostol Juan, doon po sa unang Juan, paulit-ulit niya pong sinasabi doon sa unang Juan 2:15 na lahat ho ng kinahuhumalingan ng pagmamayabang ng sarili natin, lahat ho ng tinitignan na mayroon pong pagnanasa ng mata natin o kahalayan po ng mata, lahat ng atin pong pagnanasa na makalaman, lahat ho yan ay nanggagaling sa sanlibutan. Kaya ibaon na ho natin, tanggalin na ho natin ang libingan po ng kamunduhan. Gaya naman po ni Kristo na nung nakita siya ng kanyang mga disipulo, it was an empty tomb. No? Wala na po si Kristo roon. Gaya po natin, lumabas na po tayo sa lahat ng mga libingan po ng kamunduhan na yan. Ikalawa, kapatid, ang sabi po, alisin na ho natin ang libingan ng pagkagalit. Yes, kapatid. Ano man ang sama ng loob ninyo sa isang tao, o hindi man ho ninyo nagugustuhan ang kapwa ninyo,
Kapatid, maikli lang ang buhay ng tao. Hindi natin dapat pagtuunan po ang pagkagalit po sa isa't isa. Kasi ang pagkagalit po, kapatid, ay kawalan po ng pananampalataya sa Diyos. In fact, hindi ho makakapasok sa langit ang may taglay-taglay na pagkamuhi, yung galit sa kanyang puso. Ang sabi po ng Biblia sa unang 1:3-14 hanggang 15, ito po'y paalaala na alisin na natin ang libingan ng pagkagalit. In the book of 1 John chapter 3 verse 14 to 15, ganito po ang sinasaad ng Biblia. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. At sa verse 15 po, mamamatay tao ang napopuot sa kanyang kapatid at nalalamang ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala po sa mamamatay tao. Purihin po ang Panginoong Diyos. Mismo po sa aral ni Kristo, kung tayo ho ay katulad ng ating Panginoon na nawala na po sa libingan, muling nabuhay na po, nagkaroon ng panibagong pag-asa. Kapatid, isang bagay ho na pinalilibing na o pinaalis na ho na libingan ng ating Diyos ay ang libingan ho ng pagkagalit. Kapatid, hindi ho masama na nagagalit tayo, pero ang sabi nga ho ng Biblia, wag nating hayaan na pag tayo'y nagalit, tayo po'y magkasala. Ibig sabihin ho, yung nagtatanim ng sama ng loob, opo, nagkakaroon minsan ng hindi pagkakaunawaan, nagkakaroon po ng alitan sa mga pag-uusap, pero pagkatapos ho noon, wala na hong personalan sa bahay, wala na pong magkikimkim ng sama ng loob, wala na hong kapatid magtatanim ng mga bagay na kinaiinisan ninyo. Kasi yan po ay isang pagkamuhi, pagkapuot, at ang sabi ng Biblia, mamamatay tao po ang napopuot sa kanyang kapatid at nalalamang ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala po sa mamamatay tao. It's a challenge for all of us. Are you a born-again Christian? Kayo ho ba ay tumanggap na kay Jesus bilang kanyang Panginoon tagapagligtas? Kapatid, I doubt it kung hanggang ngayon ho, meron kayong kinikimkim na sama ng loob, may kinaiinisan po kayo, may tao po na talagang kumukulo ang dugo ninyo pag inyong nakikita. Kaya lahat po yan, ipagkatiwala na natin sa Diyos. Hindi po ito isang pananakot, ito po'y mga dalisay na salita ng Diyos. Ang lahat ho ng gumagawa ng mga kamunduhan, ang patuloy ho na lumalakad ng may galit sa puso, kahit tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ninyo, ay may malaking kaduda-duda na wala po ang ebidensya ng kaligtasan sa atin. Bakit po? Tinuruan tayo ni Kristo ho na wag nang makisang-ayon po sa mapamamalakad ng sanlibutan na ito, na mga bago na nga po tayo ng mga pag-iisip natin, na ialay po natin ang ating mga sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Kaya mga kapatid, paalaala po, it's high time po bilang pagunita po sa muling pagkabuhay ni Kristo. Binuhay muli tayo ng Panginoon. Binigyan tayo ngayon ng panibagong pananaw sa sanlibutan na ito na binibigay po sa atin ng kanyang banal na salita, ng Biblia. Kaya kapatid, katungkulan din po natin sa tulong at habag ng banal na Espiritu na tayo ho ay umalis na ho sa libingan ng pagkamuhi, pagkagalit po na iyan. Ikatlo ho, mga kapatid, alisin na ho natin ang libingan po ng pagyayabang. Ang lahat ng tinatangkilik ho natin, ang lahat ho ng atin pong properties o lahat ho ng atin pong mga kayamanan na hinahawakan ngayon. Sabi ng Biblia, heaven and earth shall pass away, but my word shall never pass away. Ilang beses na ho sinabi ng Biblia, ang buhay ng tao po ay parang damo. Ito po ay parang bulaklak. Nawawala ang kanyang kariktan. Ito po ay nalalanta. Ngunit mananatili po ang salita ng Diyos. Ang sabi pa ho sa Santiago, doon po sa Santiago 4:14, ang buhay ho natin ay parang usok lamang. Minsan nandyan ka, bukas makalawa, wala na ho tayo. Kaya ang pagmamayabang, ang sabi nga ho, the pride of this world, yung mga achievements natin, yung mga titulo ho natin, yung mga position ho natin, wala ho yung masasabi at maipagmamalaki sa harapan ng ating Panginoon. Nais ko pong basahin sa inyo ang sabi ng Kawikaan 27:1 hanggang 2 in the book of Proverbs chapter 27 verse 1 to 2. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas pagkat hindi mo alam kung ano ang magaganap. Hayaan mong iba ang sayo'y pumuri
at ang sariling bangko'y wag mong buhatin. Can we say amen? Alam niyo po, kaya binibigay po sa atin ito na pananaw ng ating Panginoong Jesus. Kasi wala naman ho talaga makapagmamayabang po sa bawat isa sa atin eh. Gaya nga ho ng nakita natin doon po sa Lucas 12:19, may isang mayaman po, ang sabi ng mayaman doon, wala na akong gagawin sa aking sarili sapagkat punong-puno na ang aking mga kamalig. Kaya kakain na lamang ako, magpapakasaya-saya na lang ako, iinom na lang ako. Ang sabi ng Panginoon, hangal, ngayong gabi rin, ipagsusulit ko sa iyo ang iyong kaluluwa. Kanino ho napunta ang lahat ng kanyang mga ari-arian? Wala ho. Kaya ang mga bagay na ito hindi dapat nating ipagmalaki na sana nasa sa puso po natin na habang tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, nasa habag at awa lamang tayo ng Diyos. Kaya nga sabi po ni Santiago doon po sa 4 kaya marapat nating sasabihin, kung loloobin ng Panginoon, ganito ang gagawin ko bukas, pupunta ako sa lugar na ito bukas, kung loloobin ng Panginoon. Kasi pwede pong hindi na niya loobin. Alam nyo, si Kristo ho mismo, Diyos na po siya, siya po ang tagapagligtas, siya po ay nakapagpapatawad ng kasalanan, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero as an act of humility na dapat nating tularan, nais ko pong basahin sa inyo ang Pilipos 2:6-8. In the book of Philippians chapter 2 verse 6 to 8, ganito pong sinasaad, kahit taglay na niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Can we all say amen? Kaya ho, alam nyo, kahit na ano pong tayog ng atin pong kinalalagyan, kahit na ano po ang kayamanan na taglay-taglay natin, dapat ang kalooban po natin, nakasayad po ang paa natin sa lupa bilang palatandaan na tayo ho ay nanggaling sa lupa. Maski po yung salitang human ay kinuha po sa salitang humus, ibig sabihin po lupa, at yung word po na humility, doon din po kinuha ho sa salitang humus, ibig sabihin ng humility, nanggaling lang sa lupa. Kaya wala ho tayo maipagmamalaki. Si Kristo ho, Diyos, pero hindi niya inaring ganap ang kanyang pagka-Diyos. Subalit, ang sabi po rito, na natili siya na maging tao ho, no? Na kanya pong binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Yun po, kapatid. Alisin na ho natin yung libingan ng kayabangan na safe na safe tayo sa lahat ng investment natin, na safe tayo sa properties natin, sa mga nabili nating mga material na bagay. Wala hong maipagmamalaki. Bukas makalawa ho, pwedeng bawiin ng Diyos. Bukas makalawa ho, pwedeng ang buhay na natin ang susunod po. Kaya, let us remain humble. Those who were first will become last, and those who were last will become first. Huli sa lahat, mga kapatid, ngunit bago ko po ibigay, nais ko po sanang bigyan po ng summary ang pinag-aaralan natin. Ang atin pong preaching ay pinamagatan nating libingan na walang laman. At gaya ng pinakita po ni Kristo, nais ng Panginoon, una sa lahat, na alisin na natin ang libingan po ng kamunduhan. Ikalawa po, alisin na natin ho ang libingan ng pagkagalit. Ikatlo ho, alisin na natin ang libingan ng pagyayabang. At huli sa lahat, alisin na natin ang libingan ng pagmamatigas sa Diyos. Kapatid, alam niyo po, pagka ho narinig ninyo ang boses ng Diyos, let's grab the opportunity. Maging matalino tayo, ang sabi ni Pablo, sapagkat masama po ang panahon. Kaya ho, pagka ho may panahon pa tayong gumawa ng mabuti, i-grab na po natin ang opportunity. Kabutihan lalong-lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Kaya nga ho sabi ho ng salita ng Diyos sa Hebreo 3:15 in the book of Hebrews chapter 3 verse 15. Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso tulad nung kayo'y maghimagsik sa Diyos. Purihin po, Panginoon. Huwag, kapatid. Pag narinig nyo na po ang boses ng Panginoon sa mga aral na ito, kayo po ay magpakumbaba na. Humble yourselves before God. Alam nyo po, walang masama sa pagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos.
Subalit ang nagmamataas ay ibababa po, ibabagsak ng ating Panginoon. Kaya ho sabi po dito ni Pablo sa mga taga-Ebreo, ito nga ang sinasabi sa kasulatan, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, ay huwag ninyong patigasin ang inyong puso. Tulad noong kayo'y maghimagsik sa Diyos. Sabi po ng aklat ng Kawikaan sa 1, na kapag narinig natin yung kanyang saway, pinaalalahanan na po tayo ng payo ng Diyos, sundin ho natin kapatid. Wala hong masama sa pagsunod sa Diyos. Sa pag-aaral ko po ng Biblia, na akin pong matagal na hong pinag-aaralan at halos araw-araw ho ay tinitignan ko kung ano po ang banal na kalooban ng Diyos sa mga pag-aaral po na ito. Wala po ako nakita na ikinasama po ng tao nang siya po ay sumunod sa kautusan ng Diyos. Palagi hong itatawid tayo sa kabutihan niyan. Palagi pong bibigyan tayo ng buhay niyan. Palagi pong bibigyan tayo ng kalakasan at tagumpay sa buhay na ito. Bakit ito nagkakaroon po ng perwisyo, sumpa o problema ang tao? Sapagkat siya po ay hindi lumalakad doon po sa saway at sa payo ng Panginoon. Kaya inuulit ko po, alisin na ho natin ang libingan po ng pagmamatigas sa Diyos. Kapag may nag-share po sa inyo, lalong-lalo na mga kapatiran po nating nakikinig, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Once na nag-share po sila, bahagi nyo po kagad sa iba. At sana po yung makikinig, huwag nyo patigasin ang puso ninyo. Maaaring yun na lamang ang huling pagkakataon ninyo para tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Sa mga kapatid natin, huwag kayong manghinawa na, pastor, ayaw naman humabago. Hindi natin alam ang puso ng tao at ang kalooban ng Diyos. Maski sa huling pagkakataon, huwag tayong manghihinawa na ipahayag ang salita ng Diyos. Dahil hindi natin natitiyak sa mga huling sandali ng buhay niya, mangusap pa rin ang banal na Espiritu, tanggapin niya si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Sa ating gananghong buhay pa hanggang ngayon po'y nakakapakinig kayo ng mga salita ng Diyos. Ngayon po'y malakas pa tayo. Let us be wise men, sabi ni Pablo, and do good to every believer, lalong-lalo na po na napakamasama ho ng ating panahon ngayon. Kapatid, maraming salamat ho sa patuloy ninyo na panalangin, lalong-lalo na sa mga kapatiran natin na nanghihina. Dama po namin ang lahat ng inyong panalangin at ang pagdamay po ninyo sa pamilyang Sulweta. In behalf of the family of Dr. Sulweta, kami po ay nagpapasalamat sa Peace of Harvest Christian Ministry na bagaman hindi na po natin makakasama ang atin pong doktora at ang chairman po natin, alam po natin na siya po ay kapi-kapiling na ng ating Panginoon. Bilang pangwakas, ito po nagbibigay ng kalakasan sa mga naiwan na ulila po ni doktora at lalong-lalo na rin po sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Bilang pangwakas po, nais ko pong basahin sa inyo ang aklat ng 1:11-25 hanggang 26. In the book of John chapter 11 verse 25 to 26 says, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Ngayon kapatid, kung ikaw ay naniniwala, ikaw ho'y magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Sa umaga po na ito kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon. Ano man po ang sumasagisag sa libingan, sa kabulukan at kamatayan, alisin na ho natin at palitan natin ho ng banal na kalooban ng ating Panginoon. Isang kalooban po na patuloy na magpapakita sa atin ng isa pong libingan na wala pong laman. Purihin po ang Panginoon at ngayon naman po ay dadako naman po tayo sa atin pong pagunita ng banal na hapunan. Muli po ay inaanyayahan ko po kayo na dalhin nyo po ang inyo pong iinumin na saro po at gayon din po ang kapirasong tinapay. Ipanalangin po muna natin upang magkaroon po ng bisa ang lahat ng mga pagunita na ito sa kagalingan ng ating spiritual at maging po ng physical na pangangatawan. Kaya sabi po ni Pablo, ipasaliksik natin sa Diyos sapagkat tayo po ay nagkakasala ng malaki kung may mga nakatanim pa pong kasalanan po sa atin at patuloy po tayo na gugunita ng mga gawain na ito. Marapat po na tayo po lahat ay dumako sa panalangin at magpalinis po sa lahat ng ating nagawang pagkakasala. Dakila't mapagpalang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo, humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkakamali. Magsimula po nang pumasok ng linggong ito hanggang sa kasalukuyan.
Hinihiling po namin na ikaw po ang patuloy na magbigay po sa amin, Lord, ng kalakasan, na sa gagawin po nating paggunita na ito, dumaloy ang pag-iingat, ang protection po, lalong-lalo na sa COVID-19 sa aming mga kapatiran, sa lahat po ng amin po mga tagapakinig na magpapatuloy po ang biyaya at habag ninyo at ang pag-ibig ninyo sa lahat ng inyo pong hininang. Kaya Panginoon, pakabanalin niyo po ang bawat isa, na huwag po kaming kasumpungan ng kasalanan sa aming paggunita na ito ng banal na hapunan, at ang lahat po ng gugunita po nito ay magtaglay po ng proteksyon, pag-iingat, kagalingan at patnubay at gabay po mula sa Santo at Banal na Espiritu. Kaya maraming salamat po. Ito po ang aming pagsusumam at panalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon naman po, inaanyayahan ko po kayo na hawakan po natin ang tinapay. Ganito po ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanya pong salita. For I received from the Lord that which I also delivered unto you. The Lord Jesus, on the night that he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Purihin ka, Panginoong Jesus. Maraming salamat. Ngayon naman po, hawakan po natin ang saro. At ganito naman din po ang sinasabi sa banal na kasulatan. In the same way, after supper, he took the cup saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes." Sabay-sabay po nating inumin ang saro. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Pinapupurihan ka namin at dinadakila ka namin. Purihin po ang Panginoong Diyos sa katuparan ng kanyang mga kautusan. Ngayon naman po, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po lahat ay dumako na sa pangwakas na pananalangin. Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinagkakatiwala namin ang aming buong pamilya, ang aming buong sarili, sa inyo pong maingat at mapagpalang kamay. Wala kaming magagawa kung wala po ang inyong pagbabasbas. At ang buhay namin ay nakasalalay lamang po kung ano po ang naisin ninyo, nagpapasailalim kami sa banal mong kagustuhan. Panginoong Diyos, protektahan niyo po ang bawat pintuan ng aming tahanan. Katulad po ng Passover, nilagyan niyo po ng banal na dugo ni Kristo upang ang lahat po ng mga masasamang sakit na ito ay hindi po makapasok sa aming mga tahanan. Ipinapanalangin ko rin po na palaging yung linisin ang aming puso. Maging masunurin po kami sa inyo, sa mga itinalaga ninyo, lalong-lalo na sa utos ninyo sa banal na kasulatan. Patuloy naming itinatagubilin po ang mga aral na ito, na mamunga po ng 100 beses sa aming puso. At dumating ang pagkakataon, Lord, for a grand reunion, kami pong lahat magsasama-sama sa buhay na walang hanggan. Diyan po sa langit, kapiling ang lahat ng mga nangamatay, kasama po, Panginoong Diyos, ang inyo pong banal na presensya. Kaya sa umagang ito, maraming salamat po. Sa iyo lamang po ang mataas na kapurihan. To God be the glory po. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Muli po, magandang umaga. Sumaatin po ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Praise God. Ngayon naman po, tayo po ay mananalangin sa ating pong pagkakaloob. Ngayon po, tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, mga banal na makapangyarihan, tunay nga po na kayo po ang pinanggagalingan ng lahat ng aming pong mga tinatangkilik na mga material at pinansyal. Pagpalain niyo po, Lord, ang lahat ng mga kamay na magiging instrumento po upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Lord, dalangin din namin ang lahat ng mga kapatiran na naghahanap ng trabaho. Kayo po ang magbigay sila ng karunungan at katalinuhan, maging ang mga negosyo po ng aming mga kapatiran. Kayo din po ang mag-ingat at tuloy na magpala. Thank you, Father God. Dalangin namin ang lahat ng mga kaloob na ito ay inyo pong i-bless o patuloy na magamit sa inyo pong mga gawain. Kayo po ang mapapurihan, maluwalhati sa amin pong pagkakaloob. Ito po ang panalangin, Ama. In Jesus Christ's name we pray. Amen.
day, Peace of Harvest families, and to all our online guest viewers. We welcome you to Peace of Harvest Online Sunday Service. And may this be the start of your journey with us in knowing our Lord and Savior, Jesus Christ. Talaga nga namang marami tayong natututunan bagong kaalaman linggo-linggo. Amen? Kaya't huwag magpapahuli sa ating online activities. Una na dyan ay ang ating online Bible studies na ginaganap every Wednesday, 7 p.m. sa ating Facebook page. Dito tayo makakapakinig ng aral mula sa ating Panginoon na lalo makakatulong sa ating paglago bilang Kristiyano. Susunod naman dyan ay ang ating Zoom prayer meeting na ginaganap every Friday, 7 p.m. Mag-message lamang kayo sa ating Facebook page upang maibigay namin sa inyo ang Zoom link. Dito pwede kayo mag-send ng inyong prayer request upang ito'y maipanalangin ng ating mga kapatiran. Muli, amin kayong iniimbitahan sa ating mga online activities like Bible studies and prayer meeting. Kung ninanais nyo naman magbigay ng inyong mga love gifts sa ating church upang tayo tuloy-tuloy na makapagsilbi at ang salita ng Diyos ay tuloy-tuloy na maipamahayag, maaari kayo mag-send ng inyong love gifts sa ating GCash account. It's 0916-680-0465. Tayo'y tuloy-tuloy na maglingkod sa ating Panginoon. At lagi nating tatandaan na it is more blessed to give than to receive. And be reminded that every day of our lives belongs to Him. Give your 100% trust to the one who created you, and that is our Lord and Savior, Jesus Christ. Sabi nga sa Psalm 62 verse 8, trust in Him at all times, you people. Pour out your hearts to Him, for God is our refuge. Praise God, and have a great Sunday everyone. Stay safe and God bless us all.